Magandang buhay mga ka-PH! Muli ito po ang inyong Pinay broker, Lenny Villaluz Perez. Namiss niyo po ba ako mga ka-PH? Namiss ko po kayo. At last, ngayon po finally, ang ating latest update ng ating Villa de Charlotte, Santa Rosa. Excited na po kami. Actually, excited po ako kasi nasa harap lamang po pala ng ating isang access gate natin dito sa may Golden City. Ang ating North-South Commuter Railway, makikita po natin, ayan. Yan po yung magko-connect po from Calamba to Pampanga. So malapit lamang po dito sa Villa Charlotte ang ating station. Ayan po, sa pagpapatuloy po, sisilipin natin ano na nga ba ang ganap sa buong Villa de Charlotte. Balita namin po ay 200 na daw ang nakakalipat. So ayan po, shout out po sa ating mga home buyers ng Villa de Charlotte. In fact, ongoing daw po ngayon ang orientation ng mga panibagong homeowners po na mag-move in. Nabalita namin, applicable na daw ang Love at First Sight program ni Apex Homes. Excited na po kami kung totoo nga po bang ina-apply na ito. So mamaya po samahan nyo kami sa pagsilip sa ating drone ng mga bagong ganap or latest update or development dito po sa Villa de Charlotte. Tara, samahan nyo po kami. May gusto pala akong idagdag mga ka-PH. So, shout out muna sa aming mga home buyers po ng Villa de Charlotte. Actually, nung dinidiscuss po during orientation, ni-reiterate po at in-emphasize, in-stress out po talaga ni admin staff na marami po ang nag-refund before na gustong bumalik ngayon. Ay nalulungkot sila kasi dalawa lang po kasi ang pwedeng mangyari sa mga gustong bumalik. Either po, hindi na sila makakuha ng unit. Pangalawa po, kung makakuha man, sobrang laki na po talaga ng amortization dahil ang laki na po ng in-appreciate ng property value po ng property natin dito po sa Villa de Charlotte, the only affordable po dito sa Santa Rosa. Kaya di po nagkamali ang ating mga home buyers na naka-avail po dito. Congratulations po sa inyong investment na malaki na po ang in-appreciate. Ayan po, sa mga hindi pa po naman po nakaka-avail, meron pa naman po tayong iba pang mga ino-offer kasi hindi na po tayo sure kung magkakaroon pa ng reopen dito. So bago po tayo magsisi sa bandang dulo, tawag na po para magkapag-sure slot naman tayo sa iba pang mga housing project na Apex Homes na katulad po ni Villa de Charlotte. Sobrang na-excite talaga ako sa ating, di ba nung una po nating mga episodes, ayaw ko pong i-guarantee yung ating access road po doon sa may Golden City. But now, as per validation and as per interview, as per visit, so legit na po na meron na po tayong access road dito sa may Golden City. Yung pong meron po kaninang signage, kanina sa ating intro, yon doon po ang ating another access road. Siguro po mas maraming dadaan po doon kasi via Golden City. So tingnan po natin mga ka-PH, mas excited na po talaga akong ipakita sa atin ang development ng ating mga construction. So umpisahan po natin sa ating mga amenities. Ayan, tingnan nga po natin itong overhead water tank na located in Block 25. Ayan, makikita po natin, built na po or constructed na ang ating overhead water tank na magsisilbing supply po ng tubig na inumin, paliguin po ng buong homeowners. At built na rin po ang ating multipurpose hall sa Block 25 pa rin. Siyang magsisilbi naman natin pong common area. Pag mayroon po tayong mga events such as birthdays, baptisma, wedding, yung ating pong magiging reception, pwede natin maging reception area, yung ating multipurpose hall ng mga homeowners, priority po yan. Okay, good news din po sa ating mga kuya, tatay, ayan po, lolo, ayan. Built na rin po ang pinaka-favorite spot natin ng mga kuya, tatay, and lolo, ang ating pong basketball court. Kung saan po pwede tayo magsagawa ng mga outdoor basketball. Common area din po natin ito, one of the amenities kung saan po pwede tayo magsagawa ng mga liga. Diyan po sa mga kuya natin na mahilig, tatay na mahilig sa basketball. Ayan po, built na po yan. Kaya kung maglilipat po tayo ngayon, pwede na po tayo magkaroon ng ating mga basketball game doon.
Kumusta naman po kayo ang construction ng ating mga units? Kung kanina po na pasadahan natin ang ating amenities, tingnan naman natin po ang construction ng ating mga units. So ito pong mga i-feature po natin ngayon ay yung mga bagong units na ongoing at saka constructed. Kasi kung naalala nyo po, nakaraan pong episode natin, diniscuss po natin doon ang mga units na RFO na during that time, na hindi ko na po babanggitin ngayon, pero ipa-flash naman po natin sa screen. Sa ngayon ang babanggitin po natin kung ano po yung mga bagong ongoing and constructed na nakita po natin. Ito po kasi mga RFO ngayon, maaaring ito po yung mga dating ongoing at yung mga ongoing ngayon, ito yung mga dating non-RFO. Dito po tayo ang magiging basis natin for the meantime. Yung una natin pong ipapakita dito ay ang pinaka-primary entrance na diniscuss po namin sa inyo during the reservation, yung malapit po sa may Villa de Santa Rosa. So pag pumasok po tayo doon, unahin po natin ipakita itong perimeter. Ito yung mga, nasa left side po ito yung mga walang katalikuran. Andito po ang block 1, 2, 3, and 5. Except for block 1, yung 2, 3, 5 na po na yun, ay lahat na po yun ready for occupancy or constructed. Pwede na pong i-request for processing. Yung block 1 po, perimeter din po siya, magkakatabi sila. Kaya lang ito pong block 1 na ito, pinakamalapit po doon sa may gate na yon, ang nasabi nating gate, ay ongoing naman po ang lots 2 to 19. Ang all units po ay ongoing, meaning few months from now, makikita po natin yan na constructed na rin po. Ito naman pong block 28 ay ang perimeter naman sa right side kapag pumasok ka doon sa gate via Villa Santa Rosa. So lahat naman po yun ay nakatayo na rin po. So ito po another na mga bagong ongoing construction ay ang nasa block 15, lots 1 to 4, block 16, all units po ongoing. Ito po yung malapit dito sa secondary gate dito sa may Golden City. Ganon din po, marami na po pala talaga tayong RFO dito. Ito po yung block 21, all units 1 to 24, block 22, lots 25 to 26, block 26, all units 1 to 47, RFO na rin po. Ito po yung mga nasa gitna ng ating subdivision. So by the way, itong block 26, ito po yung malalapit sa ating mga amenities such as basketball court, multipurpose hall, at saka ang ating pong overhead water tank. Whereas naman po itong block 30, all units din po, that's 1 to 72, RFO na siya or constructed. Block 31 to 33, all units, RFO na rin po. Block 39, all units na po itong constructed. Whereas ang block 40 naman po ay 1 to 29 pa lamang po ang ongoing. Whereas in block 44, lahat na rin po ng units ay nakatayo na. Samantalang ang block 45 naman po, that's 5 to 31 odd numbers RFO. That's 12 to 18 even numbers RFO. That's 1 to 3 ongoing. That's 4 to 10 even ongoing. That's 20 to 32 even ongoing. So bakit po natin ito diniscuss ng hinimay-himay? Kasi sa block 45 po, hindi po lahat ng units ay nakatayo na. So merong ongoing, meron pong nakatayo, hindi po siya dire-diretso. Merong mga portion po ng cluster na ongoing at meron namang RFO. So tingnan naman po natin dito sa block 46. So ito, that's 2 to 20 naman po na even numbers are RFO at 1 to 90 naman po odd numbers ay ongoing. So, mas una pong naitayo itong even numbers, that's to 20, kasi ongoing naman po itong ating odd numbers. Dito naman po sa block 47, ang block 47 ay ongoing na rin po lahat. So, ito po, mahalagang malaman po natin ito. Kung sino man po ang mga naka-avail ng block 43, ay hindi po natin ito mapapamadali. So, ito po ay masasabi nating non-RFO. Baka po kasi marami sa atin ang nangungulit, sa ating mga sellers, sa ating mga brokers, nag-assist sa atin during our home buying natin dito sa Villa de Charlotte. So, ito pong block 43 ay nagsisilbing stock area. So, ibig sabihin po, dito po tinatambak ang buhangin at graba. Kasi, importante po kapag nagde-develop ay meron pong certain area na meron pong pag-i-stacka ng mga aggregates na kailangan po sa development. Kaya po, kung kayo po ay nagmamadali,
pwede po kayong pumunta ng Apex Homes para kung naiinip po kayo, ay mabigyan naman po nila kayo ng options kung sakali nagmamadali na po tayo. Kasi hanggat po merong development, hindi po pwedeng wala pong stock area. Pero ang good news naman po, ang laki na po ng in-appreciate ng property. I think more or less 200 to 300,000 na po ang in-appreciate ng property. Kaya magugulat kayo, ibang-iba na po ang presyo kung ngayon po kayo mag-a-avail. So sa mga naka-avail po na napatapat po dito sa block na ito, block 43, or maaaring meron po dyan na warehouse na patapat, ayun, hindi rin po pwedeng maitayo yun. Ang mahalaga lang po is ma-manage ang mga expectation po natin. So, we can proceed po sa developer para alamin natin kailan nga ba pwedeng maumpisahan, kailan ba nga tayo pwedeng lumipat, at kung meron namang mapagdidipatan at kayo naman po ay amenable, pwede naman po kayo mag-request for transfer. Ang mahalaga, wala po tayong kalugi-lugi, hindi pa man po na-award sa atin ang bahay, ang laki na po ng in-appreciate at hindi pa rin naman tayo nagsa-start ng ating monthly amortization. Ayan, natuwa ba tayo mga ka-PH? Ako po sobrang natuwa at na-excite sa ating nasaksihan na development po dito sa ating Villa de Charlotte. Sa mga bago pong nanonood or hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel po na ito, please do subscribe, like and share na rin po para po tayo ay ma-update na rin po ng mga kaabang-abang. Lagi tayong ma-update, mano-notify ng mga kaabang-abang na updates po ng ating Villa de Charlotte. Ganun din po ng ibang project ng Apex Homes from north to south. Makikita din po natin, please also do follow and like our pages, Pinoy Homes and Sapphire Dream Homes Realty Services. Follow na rin po natin mga pages po na ito para sa iba pong mga updates pa rin po na makakatulong po sa ating home buying journey. Muli, ito po ang inyong Pinay broker, Glenny Villaluz Perez. Your dreams plus our help equals your home and success.